Hinusuportahan ni Vice President Sara Duterte ang panawagang Marcos Line. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya ito kailanman sabi. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. And that is a hanging open, a challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Nasabi ko, that is a betrayal of public trust. Ang pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudagan na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat hingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip ay hiniling niya na gawin nito ang kanyang trabaho. Never ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign niya. Kita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Oh. It's a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job, of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Kaugnay nito, itinanggi rin ng Vice Presidente na siya ang nasa likod ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Ayon kay VP Sara, nakilala lang niya ang mambabatas sa Uniteam Rally sa Cavite noong 2022 kung saan ang magulang umano ni Representative Barzaga ay hindi Uniteam kundi for Sara only, habang ang kanilang anak ay sa Uniteam. Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi Uniteam yun si Kiko Barzaga Uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Pinabulaanan din ng pangalawang Pangulo ang mga usapin ng destabilisasyon at iginiit na ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.